magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman po ang palikerong tapat, babaerong banal, kristanong manyakis, ang hindi humihindot ng walang pahintulot, ang kaibigan yung kupal, ang abusado kung gumalang ka, Dennis Reyes. Magandang umaga. Salamat to sa mga nanood ng episode namin 2 days ago kasi reaction video namin yun eh. Apparently, salamat sa sangkatutak na comment ng mga galit. Marami hong galit. Pero meron naman ding in support. So, hindi naman, just dilinawin namin. Hindi yun namin kayo ina-attack. Hindi yun namin ina-attack yung relihiyon nyo. Kasi syempre, kanya-kanya naman ho tayo. May respeto kami sa relihiyon nyo. Ang pinag-uusapan lang natin yung politika tsaka yung chismis surrounding dun sa peace rally. Yun naman ho, malaya naman ho tayong pag-usapan lahat yan. Nagalit kasi ka, Dennis, yung iba dun, makikita pa sa comments eh. Kasi ganito eh. Ang problema nila is they mix religion with politics. Yes! Pinaghahalo nila, Exacto. pinaghahalo nila ang pananampalataya sa Diyos sa katataduhan, sa kamunduhan ng politika. Diba? Medyo may problema sila. Palibasa, putang ina, puro mga kalabit pengi ang puta. But the thing is, mali yung ginawa ninyo. Mali yung ginawa. Nagpapatawag ng peace rally, yung pala, politika. It's political rally eh. Political rally, sino-sino nagsalita. Diba? Halatang-halata naman na may pinoproteksyon na nila yung mga kriminal. VP Sara, to be precise. VP Sara, si Rodrigo. Diba? Tapos sa mga nagsalita, yung mga supporter ni Sara, ni Rodrigo. Tapos ginagamit nila, sabi hindi in support of the president. Bakit? Pukin ang ina nyo, inimbita nyo ba yung presidente? Oo nga, hindi nyo naman inimbita. Diba? Hindi nyo inimbita. May nag-iimbita ba kayo ng spokesperson ng presidente? Wala. So you're flexing your muscles. Diba? Papakitang marami sila. Okay. Nasanay sila na dahil solid sila, marami sila, pinakikisamahan sila ng mga politiko. Totoo naman yan. That's true. The thing is, lumipas na panahon eh. They're not that big anymore. Di ba? Tama. Ilan sila? 2.4 million. Substantial? True. Puta, ilang boto ba meron si BBM? 31 million. Yeah. Puta, gano'ng kaliit yung 2 million na yun as compared to 31 million. Pag tinotal mo kung ilan yung total na botante, 31 million plus yung 16 million ni Lenny. Puta, sa isang election, 46 million ang bumoto, plus pa yung mga iba. 60 million. Pagka, if you look at it in that scope, medyo masyadong barya yung 2 million. Loki nga kayo, pero barya kayo. Oo. Actually, so, totoo. Ganun na mag-isip ang politiko ngayon. Parang, they realize na... Pero ba't pinakikisamahan? Bakit pinakikisamahan? Kasi ganito eh. If you're in a community na substantial ang vote nila, swing vote sila. Diba? Oo. Kailangan pakisamahan yun. It makes a difference. Kasi pagka, ang hirap doon ngayon, dahil alam nilang kailangan mo silang pakisamahan, dyan na pumapasok yung mga abusado. Nandiyan na pumapasok yung mga ginagamit na yung relihiyon nila, yung samahan ng relihiyon nila, para sa pansariling kapakanan. Totoo naman. Nandiyan na yung mga kalabit penge. Yung mga style na ilalapit kita sa ministro, akong bahala, gagamitin nyo ako sino-sinong pangalan para i-endorse ka, para lumabas ka sa sample ballot. Sa totoo lang, I have never been to I've only been to a sermon once, no? Kasi umattend ako ng kasal. Pero, yung binabanggit ba nila yan during sa sermon ng misa nila? Binabanggit daw yan yung last Thursday before the election o last Saturday before the election. Naglalabas sila sample ballot. Excuse me, ito iboboto nyo. Ito ini-endorso. And they still do black voting to this day? Parang kasi merong mga iglesia doon na na nagko-comment na they are also dissatisfied with how the church has been running their money. Dissatisfied sila with the things happening to them. So, pero may delivery pa yan. 80% delivery yan.
So, kung dando ka sa lugar na substantial ang ang presence nila, malaki pa rin ang. Pero sa national, like I said, nung dumating na yung automated elections, lumipis na sila. Numipis na puwersa. Oo. And- Well, because you have to understand how automated election works. Then you'd understand paano sila, bakit sila manipis. Pero ngayon, Read between the lines. yeah, pero yung kanilang pinoprotektahan at kinakampihan, sinabihan ng Malacanang na malaya kang tumakbong presidente sa 2028. Yan naman ang pagtakbo ni Sara sa pagka-presidente. Halata na naman natin yan noon pa eh. Alam mo, I've always pero wondered. sinabi nilang malaya kang tumakbo, puta may kulatilya yun eh. Ang kulatilya, malaya kang tumakbo kung qualified ka. Oo. Tangina, paano pagka in-impeach? Hindi ka na qualified. Hindi ka na qualified. Diba? Pero bakit si Yun Erap? yun Bakit si Erap, di ba na-impeach? Tapos Well, tumakbo pa Erap noong was- 2010. No, Erap was convicted, di ba? Impeached. Tapos he was convicted pa for plunder. Oh. He was given, a week later, he was given an executive pardon by GM. Bakit? So, Bakit? I mean, yun ang gusto ni GMA, binigyan siya. So, wala na siyang ano. para walang All kaaway. wala siyang kaso. So, pati yung perpetual disqualification, lahat ng pang sa Lifted. kanya, nabura. Full pardon yun eh. Full pardon. Oo. Pero going back to Vice President Sara, I've always wondered, no, if she felt so strongly about it, why the hell didn't she run for president in the first place? 2020 sana. Nagpapapaniwala ka ron. Tangina pareho silang talo. BBM tsaka Remember, pareho silang talo. mahahati ang boto Hati ang boto nila, they don't have enough votes to defeat Lenny's 16 million. na solid. Solid. Let's be pragmatic about it. Yun talaga dahilan nun. They needed each other. Huwag sa pagmagaling na puta. He could have been president. Ulul. Sabi niya, I would have had the presidency. Sabi niya, may mga ganyan salita, tapos na. Haba pa natin Tapos- papatunayan, tama ka. Hindi naman ikaw diba? ang ano. Pero alam mo, sa mga surveys, Sorry. It could have been, should have been, would have been. but but was not. not. Diba? But never Ganun was. lang yun eh. Never mind. Oo. Tangina, the next time, para sa, di ba, matuto ka. Next time, pagka binigay sa'yo yung pagkakataon, tumakbo ka. Ang chismis, Eh kaso, eto chismis lang to, ang successor daw na gusto maging successor ni BBM daw is Gibo. Si Gibo daw. Ako, I voted for Gibo in 2010. That's me, ako lang yan. okay, the problem with Ibo was when he last ran for president. He lost miserably. No, not that he lost. He lost purposefully. Ha? So nobody trust him anymore. Oh, wait a minute. Teka, in 2010, Gibo ran against his cousin and everybody else. And Gibo is the anointed one of GMA ng panahon na yun. And malinis ang pangalan niya. Yes. Why would And he could have lose won. purposely? He could have won. Why did he lose purposely? Because the Cojuangcos wanted Noynoy. So he was, well, ito yan. I'm not gonna say that that is what actually happened. But rumors day. Okay, the Cojuangcos, okay. Marami silang pinatras. Okay. And their choice was Noynoy. Because Cory died. Oo. Noynoy had the best chance there. And kung hindi namatay si Cory, Gibo would have been The president. unbeatable. Okay. Pero namatay si Cory, parang Nandun na, simpatya Kasi, ng okay. tao. hindi siya uma-attend ng campaign. Di nga. Ang gumagawa ng schedule si GMA, ang gumagawa ng schedule si GMA, hindi uma-attend si Gibo. That's why GMA last minute threw her hat with Manny Villar. Kasi hindi uma-attend si Gibo. Wala, talo din naman si Manny Villar eh. Si Manny Villar is all pero- over the place eh. pero- Alam mo pero, pala, isipan ano- sa akin niya na Manny Villar had the money, he had the looks, he had the good, clean record.
You know, maganda Except naman ang that pangalan. his mother didn't die. Well, his mother didn't die. Yeah. That was the thing. Pero the GMA at that time, kasi di ba tumatakbo ko nun eh. Ang sample ballot ko nun, puta, nung dumating sa akin at presidente, Villar. Oh. That's how you know that she threw her hat with Villar at the last minute. Nice. Oo. And Ano yan? ang Dahil nandun ako nung nag-meeting sa PAGCOR. Binroker yan. ang chismis. Nagulat ako nung dumating ako ang kausap si Villar. Interesting. Ang chismis kasi as far as Gibo is concerned, Gibo daw, and I hear this in many circles daw, it's very close to Danding Cojuangco. Favorite Yes. daw ni Danding. Favorite nephew yan. Favorite nephew daw yan ni Danding. So yun ang ano talaga, yun ang talagang, kaya nga nagtataka ko, sa sinabi mo na, kasi namatay ang nanay. So, alam nila na malakas. So, dun muna sila tumaya sa malakas. Okay. Ganun. Bagay. Kasi that's the only reason eh. Para hindi ka umattend. That's the only reason I could see. Para hindi ka umattend sa sarili mo campaign rally. Oo, sa sarili mong campaign. Sa sarili mong kampanya. Siyempre, Is that dapat you andun ka. gave up? Oo, diba? dapat andun ka. Pero sa tingin mo, ang gumawa pa, ang gumagawa ng schedule mo, personally, si GMA, presidente. Tangina, tapos hindi ka sumisipot. Ang chismis naman, if ngayon kasi BBM likes napipisil daw si Gibo as early as now to possibly replace him. At saka kikilos daw yan. These things will happen daw after the 2025 midterm elections. They're going to start propping him up. But nobody's going to say, hindi yan para, boto ito. They're not going to say it out loud daw. Kasi ngayon, Gibo he figures in interviews against China. Kaya medyo he's the perfect amboy kasi at the moment daw. So, and the wife is a kapatid, kamag-anak ni ang misis niya, ni yung socialite, may-ari ng Inquirer. Maalala ko po yan. Sandy po yan. No. Ang may-ari ng Inquirer, the Prietos. His wife is a Prieto. Yeah. The wife is Sandy a Prieto. Pala. Sorry, Sandy Prieto. Ayun. Sandy Prieto ba? Romualdez na pangasawa nun eh. The other Prieto. Sandy Prieto ang let's double check. Publisher. Yata. Publisher ng Inquirer. Pero yes. siya yung face ng Inquirer. Ayun, Monica Prieto. Yun ang Nikki Prieto is the wife. Yun. Nikki Prieto. Interesting ang pamilya din na yan. They're all over the place. Pero also very a favorite of BBM. So and the wife also likes him. So sabi, chismis yan chismis. Personally, ako sa sarili ko lang, pag yan tumakbo, boboto ko yan. Kasi sa ngayon, I'm never voting for I'm not voting for Sara definitely. Kasi baka naman hindi naman makatakbo yan. Baka di makatakbo dahil pag gumulong ang impeachment, ano kaya mangyayari dyan? Ito naman chismis / speculation lang. Malay natin. Tignan natin kung sino-sino ang mga kandidato. Patingin mo ano mangyayari kay Sara. Oo. Pag na-impeach ba yan, tingin mo? Wala niyan. Yung kay Sara, na yan, foregone conclusion yan. Impeached yan. Impeach ngayon pa lang na mukhang malabo yan? na. Pansinin mo yung mga kaalyado nila sa Senado na re-electionist, talo lahat yun. Yung 6 na yon, and then those, may 2 pa doon na talaga lang si Ipe gusto niya maging senador. Kasi nagpo-pondo ng mga walang chance in it. Wala nga. Yes, it doesn't have a snowball chance in hell. No chance in hell. Alam mo, ako sa totoo lang, si Robin Padilla nung manalo senador yan. Gulat na gulat ako, out of nowhere yan eh. Out of left field. I have no idea how that happened. Ako sa totoo lang, ako hindi ko talaga gulat ako talaga doon. Well, I have my suspicions. Na pwede bang sabihin? No. Hindi. Sige, mahirap na, no? May chismis, merong libelous. So, hindi, pero kung ako sa kanya, somewhere in the world,
merong isang puno ng akasya o ng apito o ng kamago na hirap mag-produce ng oxygen para meron siyang hininga. Kung ako sa kanya, hanapin niya yung punong yun, akapin niya mag-sorry siya. Sayang ang trabaho ng taong puno. Sayang. 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 Ang ina, mag-sorry siya ron. Ang ina, sinasayang niya yung pagod ng puno. Oy, nakita mo yung yung picture? Pero balik tayo dun sa nakita mo yung picture ng dinner no isang gabi sa pa-dinner ni First Lady. Ang wala lang daw doon sa picture na yon si Risa Ontiveros, si Bato, si Bongo, tsaka si Grace po. But almost everybody was there, kahit nga si Padilla nandun eh. So ano yun? Dinner lang yun? Casual dinner? Yeah. Nag-post Casual dinner. I don't think so. There's no such thing. Kasi pinost ni First Lady sa Facebook niya eh. Yung pinost niya na lahat sila picture, ganon. I think it's the Home Informs part. Casual dinner lang yun. Daw. Bakit? Ba't mo iniipon lahat ng senador and their spouses? Palagi naman ginagawa yun eh. Tingin ko baka may yan, may binilin, baka may sinabi. Palagi naman ginagawa yun eh. Siyempre, mending fences, diba? Yung mga may atraso ka, katulad ni Migs, masama loob ni Migs, saan ba si Migs? Hindi ko nakita eh. Masama loob ni Migs, bakit? Di ba siya yung dating Senate President? Oo. Natanggal siya dahil kay Bato. Oo, wala. Masama loob niyan. Tapos ito na naman, matatanggal na naman yata yung isa. Well, no, ako, nihintay ko. Nihintay niya. Diba? Nihintay ko yan. Si Cheese, baka mamaya biglang ma-spread. Anyway. Kasi, di ba, kung kailangan mo ng matigas na Senate President sa impeachment, tapos gumaganon ka. Oo nga. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, siguro nga, like we said the last time, kung meron man siyang utang na loob dun sa iglesia, talaga he should have just kept his mouth shut. Unless pinakiusapan siya. Yeah. Actually, ako hindi. Kahit na. Oo, sinira niya yung political Saka tanda mo, ito rin. Meron din nagsabi sa akin. Tama rin naman. Spent force ng Iglesia ni Cristo. Remember yung impeachment kay Corona? Oo. They came out in force. Nag-rally pa sila sa Senado. Oo. Hindi rin sila pinakinggan. Hindi nga. Sino lang ang bumoto to acquit Corona? Yes. Sucar Arroyo, Miriam Defensor, and BBM. Everybody else, hindi nakinig sa kanya. Hindi nakinig. Kaya yung sa kanila, ginaga nila si BBM, pagka sila nagpatawag, yung mama, in support sa kanila. Medyo ingrato. Sa isang angulo mo tignan, for me, ingrato. That's the only, and very short-sighted. Yung bang ganitong movements na Iglesia ni Cristo, ano ba yan? Can you point that para ito ba desisyon ng leader? Desisyon ng council? Lahat yan. Yes, lahat yan desisyon ng leader yan. Wala namang kikilos siya kung hindi inutos ng punong tagapamahala. Pero bakit ganun? Bakit parang hindi favorable sa kanila? Ang punong tagapamahala, ang tingin lang sa punong tagapamahala, Diyos. Anak ng Diyos. Tanda mo, para sa kanila, si Felix Manalo, sugo. Wow, totoo naman. Kasi nga, nakalagay sa, sa literature nila eh. Pero ako sa totoo lang, can you help me make heads and tails about the kampe for the para sa mga Duterte? Doon ako doon sila kumampi. I mean, what can you do? Yun ang gusto nilang kampihan eh. Pero wala na sila sa posisyon eh. We can only speculate. Criticize na well, it was not well thought of, pero at least they're loyal. Diba? At least loyal sila sa mga Duterte, although not well thought of, ill-advised. Parang hindi sila. Parang hindi nila naisip yung vulnerability nila. They are very vulnerable. Wala sila sa lugar para sa panahon na to, wala talaga sa lugar para siyempre, yan eh, yung style kasi ng mga Duterte, when you're weak, you go on the attack.
Oo nga, when you're weak, you get tough. Di ba? Oh, palagi silang lahat sila bruise po, palagi lang inatake. Kaya na, hindi sila nag-iisip na, katulad yan, for me ang pinakamalaking pagkakamali nila sa atin, pinakita nila kung gano'n sila kanpa. Ang iglesia? At saka ng mga Duterte. Pinakita nila kung gano'n sila kalakas? Kalakas. Nang masyadong maaga. Pinakita nila that Sara can command this many people. Yeah. So puta, ang ano ba kaya, if that was me, malaman ako, teka, tang-ina pagka ito pinabayaan natin, lalakas pa ito sa araw ng eleksyon. Tang-inan to, wag na natin ito patakbuhin. Ngayon pa lang, okay, banata na natin. Impeach natin para meron tayong 3 taon para aregluhin yung mga tao. Wala na sila magagawa eh. Pagka hindi na pwedeng tumakbo yan. Tapos pag na-impeach yan, puta, padala natin sa ICC. Alam mo para wala sila dito. Alam mo para talagang durog na durog. Alam mo, that reminds me of Binay. Ang aga niya ng kampanya, kapapanalo lang niyang vice president. He was already talking about the presidency. Eh di binigyan niya ng maraming taon yung kalaban niya na banatan siya. Napaghandaan siya. Hubris yun eh. Oo. Masyadong siguro, putang ina malakas ako, putang ina tinalo ko si Marroas. Ako pinakamagaling, putang ina. Abot kamay ang ang pagkapangulo. Yan. Hubris, totoo yan. Diba? Yun ang, it's the same problem. Ang nangyari. Oo. From hubris to hubo. Nahubuan ng kapangyarihan. Kaya sa sobrang banat din ni Trillanes, talagang, little things chip away at his credibility. Finally, he looks so bad. Yeah. He looked so bad. Pansinin mo yung survey nila ngayon. Lahat sila bumabagsak. Unheard of yan, 2 years ago. Sabi ng Okta pa nagsabi. Okta pa na manok nila yan dati, ginagamit nila yan sa mga ng COVID pag Okta. The survey of Okta showed her from 92% in Davao, bumagsak na daw to, I forgot yung numbers but mamaya we'll post it here. Apparently in the whole of Luzon alone, the Sara Duterte is down to 29 points sa popularity niya. And in Metro Manila, she's now down to less than 50%. Medyo tagilid sila. Tsaka talagang alam mong medyo planado. Pabagsak talaga. Planado. All the way down. All the way down. Totoo, I agree. All the way down. Tsaka, talaga. That is why the question for me remains, di mo ba nakikita yan? Iglesia, di nyo ba nakikita na yung manok nyo? Malapit ng matalo. Doon pa kayo kumampi talaga lang? Well, not well thought of ang nila. Ano yan? Parang knee-jerk reaction to something? Baka nilapitan, Sinabihan. Not really. Tulungan mo kami, ganon. Parang institutional memory yan. So, dahil kakampi lang si Duterte, tama, si Duterte. Wala na eh. Kahit baka sa totoo lang, baka sa Davao matalo pa eh. Oo, talo talaga sa Davao. Ang lakas nung First time daw namigay ng sako-sakong bigas. Per bahay. Wow! Hindi ginagawa nila Duterte yun. Hindi nga ginagawa ng Duterte. Pag ako, binigyan ako ng ganyan eh. Ganun daw katagilid. Talagang namigay daw ngayon. Wala bang pera mga Duterte? Marami silang pera. Hindi, pero hindi naman mamimigay yan. Kasi, bakit nila sasayangin yung pinamimigay nila? Mananalo naman sila. Noon yun. Kaya ngayon namimigay. Ibig sabihin, alam mo po, tatagilid. Malakas talaga yung nag-rally. Lakas. At saka they have the support of the administration eh. Yun ang hindi mo matatanggal sa kanila. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Tsaka hindi na daw masaya yung mga tiga-Davao sa mga Duterte. Dami nagsasabi. Dapat lang. Tangina nila, tanga-tanga sila. Doon mo, ilang taon nila pinasabi. Ilang taon niya ba? Nakakailang termino na nga ba si Duterte? Isang grupo ng taong bayan na lang ang mas tanga sa mga yung mga taga Makati. Bakit naman? Taga Makati, hindi nila mapatanggal yung mga binay. Pareho yan, sabay pong dumating yan. At least yung mga taga Pasig, puta, natuto na. Oo. Diba? Yung taga Davao, mukhang natuto.
Alam mo, kasi Taga Makati, putang ina, ngas-ngas pa rin. meron akong opinion tungkol dyan. Dito sa Makati, yung mga traditional boto sa mga Binay, yung mga nasa, sorry to say, District 2, o alam na natin ibig sabihin nun, mas marami sila eh. Kaya nga ang ligawan dito sa Makati, palaging District 2, puro District 2. Kaya alam mo, naglibot ang District 1 yung mga yan. District 1 meron. District 1 meron. District 1 has always been anti-Binay. Not all. Like, okay, merong Singkamas, Kasilawan, La Paz, yung Corrieville, meron pang Sagingan, maraming squatters sa District 1. So, may Barrio Mautak. Nabibili boto sa Olympia, yung mga ganun lugar. Uy, ang Olympia ayaw na kay Binay. Ang Olympia, solid dyan dati kay Kid Peña. O mali ako. Kanino mas Kid Peña ngayon? Oo nga, no? Diba? Diba? At least hindi Binay apelido, Campos. Diba? So, nag-uulunan lang sa atin. Pero punta kasi, yung may mga lugar pa rin sa District 1. And it's okay. It's normal. That's where they get their kicks. Well, no. Tanggal na yung sampung eh. Tsaka, pareho lang yan tumatakbo eh. Wala kang tulak-kabigin dyan. Pogoy. Diba? Oo nga. And the good thing lang about campus, hindi siya Binay, campus. Teka muna, sandali lang. Maiba lang ako saglit to. Just to... nasa INC rally si Isko. Tsaka si Hani Lacuna. So, ano yun? Nalilinaw sila pa rin. So, si Mario Josep. Okay. Where does that leave Sam? Sam was not there. Yeah. Doon sila yari. Kasi, originally, okay, ang chismis ganito, okay, si Hani Lacuna, yan ang manok ng speaker. Oh. But remember, Chief of Staff ni Isko, si Chavez. Sino si Chavez? Si Chief of Staff nila si Chavez na ngayon nasa presidential spokesperson. Oh. Si Cesar Chavez. Cesar Chavez. Oo, yun pumalit kay Garapil. Oo, ang chismis is inareglo na ni Cesar Chavez Isko. So, in fact, ang tumutulong kay Isko sa kampanya, yung tingog. Sino yun? So, supposedly, yung party list speaker na mga kay speaker pala yun? Oo. Yung, ang kalyado na speaker yan. Tingog is Bisaya for bosses. Tingog, ano yan yung tingog mga waray. Okay, so, late supposedly, may basbas din si Isko. Okay. Nag-shift from Hani to Isko kasi binigyan pa nga ng lupa. Kaso kung ganyan, pareho silang nag-appear. Oo. Diba? Pareho silang, kung ako yung admin, alam mo, mga to, try to. Oo, ang dating sa akin yan is that kung nandun ka sa INC, pro Duterte ka. Parang ganon, di ba? Oo. Pro Duterte ka. So, sakto. Yun ang problema doon. So malamang, kung ganyan, mag-shift kay Sam. Sentensyado yan. And remember, Maynila yan. Queen City yan. Hindi ka, nandyan ang Malacanang, hindi mo po pwedeng bitawan yan, ibigyan sa oposisyon. Oo. Kaya puta, kahit na ano mangyayari, puta, hindi mo ibibigyan sa taong puta, kinanaglalo. Oo. So, baka sa ganun. Baka manalo si Sam. Oo. Baka mapunta kay Sam ang ano. Ang kasi, tulong. Ang basbas. Si Sam kasi is all over social media these days. Hindi ko alam kung naglilibot siya or what. Pero nandun siya sa social media. Ang lakas niyang umikot na. Putang lakas umikot na. Napadaan ako sa Pandakan, sa Anak Bayan. Nandun siya, yung nakaparada yung truck niya, nagsasalita siya. Maglalakad siya sa loob ng squatters area. Tangina, tigil ang traffic. Tangina, dumog ang tao. Namimigay. Talagang dinudumog ang tao. Ano binibigay? Grocery, t-shirt. Grocery. Tapos nakihalubilo siya. Talaga Tangina, nakikipag-akapan sa mga tao. Hindi nag-alcohol. Hindi sabi, taga Sampaloc yan.
Ah, talaga? Taga Maynila pala talaga yan? Oo, taga Josefa. Sa may, sa may M. de la Puente. Saka scholar yan all the way. Tangina, alam mo, course na sa UP. Engineering. Tangina, gano'ng kahirap ang engineering sa UP. Hindi ko alam, taga UP pala siya. Oo. Tapos, master's niya, Harvard yan. MIT. Ba? Talino? Basta, master's na abroad. Matalino talaga. Matalino. Kasi nakikita ko siya sa mga videos ng anak ni Tulpo, na kasama siya sa mga grocery challenge na tumutulong siya maghakot ng bigas. Nakita mo yun, yung meron sila kinukuha tapos pwede ka mag-grocery hanggang gusto mo. He had an entire series of that in support of, na siya yung kasama nung contestant. Tapos, nagbubuhat, naglalagay siya ng bigas, ganyan. Tumutulong siya. Tapos, kung sino yung pinakamaraming na-rack up na bill sa grocery siya mananalo. Tapos, bibigyan pa yata nila lang parang 20 mil yata or something. Basta, ganon. On top of the groceries na nakuha na nila. Yun, kasi sabi ko, nung nanonood ako, nakita ko, sabi ko, nangangampanya, maaga pa. But then, kasi, syempre, in the guise of social media, na it's a game, ganon-ganon. Pero talaga, nakita mo, nagpapakilala talaga. Hindi siya kilala masyado ng ibang tao eh. Sino? Sam Versosa. Nakilala ko na siya sa video na yun eh. Pero congressman yan. Sitting congressman ba siya? Yeah, Party list. Party list. Hindi siya talaga sa distrito. Pero to be sa tingin mo, baka yan ang basbasan? Posible. Kailan lalabas? Hindi mo alaman eh. Hindi naman ilalabas eh. Alam mo kasi nanalo na lang eh. Ang umpisa kasi ng official start of elections is February. Ngayon, bawal daw yata mangampanya before February. Pero nagtakapagtaka naman, bakit ang daming poster all over the place? Wala namang pre-election campaign violation. Anong wala? Ano tawag sa mga poster na yan? Wala nang pre-campaign violation. Pwede na, free for all na. Dahil doon sa automated election, natanggal yung pre-campaign. Kaya, free for all na yan. Basta, ang rule of thumb lang naman yun kahit noon. Kahit noon may pre-campaign. Basta wag mo lagyan ng vote. Just don't put the word vote for. Kaya pala ang manong mo sa Senado, mga gano'n ang mga salita. Oo. Gusto ko happy ka, parang gano'n. Oo. Pero si Chavit umatras, tama ka sinabi mo, nalinyahan nga. Pero ang nagsabi is talaga tinama, may sakit, inatake ng pneumonia. At his age, pagka tumama uli yun, fatal. So, talaga umatras. Laki na ng ginastos siya sa mga poster all over the place. Chavit's poster is one of the biggest, ha? Tsaka talagang hindi siya palulusot. Kasi Sara siya. Oo. Talagang ngayon pala talaga ang tawag doon, being a pro Duterte is na talaga siya, parang albatross around your neck. May guhit sa kalsada ngayon. Oo. It's you're with them or you're with us, parang ganoon eh. Oo, ganoon. Sa mga nangangandidato dyan, huwag na kayong gumampi sa mga Duterte. Palubog na eh. Pero sa comment section natin, ang dami nagsasabi, mababait ang mga Duterte, mapagmahal, mapagbigay. Kaya wala tayong magagawa, puro mangbang yan. Or bayad. Diba? Kaya ang social media is the great equalizer. Yeah. I mean, the stupid has equal speech time as the intellect. And besides, remember, ang mass psychology, you are only as intelligent as the most stupid among you. So, kung tutusin, nandun sa social media mga pinakabobong tao. So, talagang expect na yan ang sasabihin. And, di ba, yun nga sinisiyo ng mga iglesia ni Cristo. Hindi mangbang, ulutang ina nyo, mangbang. Ang ina nyo. Anong hindi mangbang? Lul. Kung hindi kayo mangmang, may sarili kayong pag-iisip. Huwag kang ganyan, magagalit na naman sila sa comments. Ay, totoo naman. Di ba? I mean, kung hindi ka mangmang, may sarili kang pag-iisip. Oo. Hindi ka sunod-sunod kung inuutos sa'yo. Oo. Totoo naman. Di ba? Ang mga mangmang lang, hindi nag-isip, yun yung tamad mag-isip. So, wag na, nakakatamad mag-isip. Ikaw na mag-isip para sa amin. Sama na lang ako sa'yo. Sama na lang ako. Oo.
Diba? Kaya hindi mang. At Sarap least hindi ko pakinggan. sinabing, at least hindi ko sinabing, Ha? diba? Maging masaya na kayo. Hindi kayo ungas. Mang lang. What? Ito, may tanong ako. Again, chismis/speculation. Ano mangyayari kila Bongo tsaka kila Bato pag hindi sila nanalo sa Senado? Ano yan? ICC na yung dalawa na. ICC yan. Kulo. Oo, kasi... Yun lang naman ang pupuntahan nila. Okay. Kasi ano yan may proxy war yan. Obvious ba? Diba? It's about US-China. Yes, it is. Okay. It's always been that way. Ang nakakagalit dyan is ito mga to, try doon sa bayan. China ang kinampihan. Ang China, pinalayas ang sarili nating mga mangingisda sa sarili natin. Sa ating karagatan. Inaangkin nila yan kasi ang gusto nilang paalisin yung mga Amerikano para pwede na lang i-invade ng Taiwan. Yes. It's always been the case. Yeah. It's always been Taiwan. It's always been Taiwan. Why? Because Beijing's economy is failing. Totoo yan. And they need Taiwan's status as the number one Manufacturing ba? manufacturing ng AI. The future is in AI. Yeah. Taiwan makes Yun ang the chips. hinahabol nila. Taiwan makes Yung all those chips. capacity ng Taiwan. Once they get Taiwan, mas stable ang economy nila. Totoo yan. And Xi Jinping is dying. Huh? That's why he's desperate. Oh, I didn't know Yun ang that. chismis. He's got very bad health. Ang chismis may not last long. Kaya nagmamadali. Tapos, tumaya sila ng todo-todo kay Duterte expecting He will bring home the bacon for them. na pati kaya payag sila Vice President si Sara. Kasi parang feeling nila, mahina ang personalidad ni BBM, putang ina, mabrasuhin lang ni Sara. Magkamali sila doon. Doon sila nagkamali. Hindi nila tansyado. They forgot na puta, may bakal din pala yung mama. Oo. He's Guys got sa skill in his Marcos. mind. Guys sa He Marcos. may be non-confrontational. He may be a party boy, but he's got skill in his back. Yeah. So, Hindi ibig sabihin, balik US. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka babanatan pag nakatalikod ka. Oo. Balik US. So, doon balik sila US. patay. That's why ganun ang movement nila ngayon. They're forcing the issue. Kaya pala Really punta forcing nila the sa issue. Zambales. So, para sila nagpo-provoke eh. Hindi talaga nagpo-provoke. Pero remember, hindi nila kaya gera. Hindi naman. Wala silang Hindi nila kaya. resources for Kaya that. katarantaduhan yung sinasabi ng mga aanin tayo na, bobombayin tayo. Sila lang naman nagsasabi niyan eh. Hindi nag-iisip yung mga yan. That's China's, that's always been China's narrative na pinapaisip sa atin na pag hindi sila pinagbigyan, we will go to war. And Duterte has been parroting the same line dati. Na Yes, and we the cannot thing go is, to they war don't have with the China. guts to go to war. Nobody wants Simply to go because to war. they do not have the economic capacity anymore. Yes, wala na silang pera. Sa totoo lang. Oh. So, dito lang pinaforce sa West Philippine Sea para makuha yung Ang nakakagalit lang dito is yung mga Duterte, yung mga DBS. Ang kinakampihan nyo, yung mga nananakop. Oo nga. Very Diba? anti-Filipino. Yes, very anti-Filipino. And yung Iglesia ni Cristo, dahil kumakampi din sila sa Duterte, di anti-Filipino din. Anti-Filipino din kayo. Yeah, sakto. Diba? By association yun also. Try doon din sa bayan yung mga yan. Lumalabas na gano'n. Lumalabas. Diba? Kasi sinusuportahan mintutan ng China. Sakto. Lahat ng Diba? mga pro-China, sinuportahan mo. Which is so sad because the INC traditionally were one of the most rabid nationalists. Totoo yan. Especially nung panahon doon ni Felix Manalo. Nung panahon nila na talagang, they were really Tangina kahit panahon ni patriots. KLD. Patriots. Kahit panahon ni KLD, putang ina rabid patriots yan. Totoo yan. Tapos Totoo tangina ganito kayo ngayon. Katiyo. Anong nakain nyo? Anong hindi nyo nakain? Sinayang nila yung yung kanilang makulay na kasaysayan. Actually, Ilang mga patriotiko. it's the leader. It's the leader. Yeah.
that is the fault of the leader. You cannot fault the people, they're just following. The way I see it, you cannot fault the sumusunod lang yan mga yan. Sunod-sunudan kasi mangmang. Well, I wouldn't say that kasi yung iba talaga. Diba? Hindi. Kasi kung hindi ka mangmang, hindi ka susunudan. Mulat. Yun ang pagkakaiba ng mulat sa mangmang. Ang mulat may sariling pag-iisip, sariling paninindigan. Pero ikaw tama o mali, at least sariling. Pero ikaw na rin na nagsabi the last time, syempre ang relihiyon, ibang hold sa tao. Yes. Talagang At mabigat. Mabigat Katoliko talaga. ganun din. Psychologically, mabigat talaga. Mabigat, oo. It's very hard to go against that. Yeah. Yun ang problema mo. Wala kang genesipo, wala kang. Syempre, takot silang, pag sinabi sa kanila. Yun talaga yun. Ang mangmang takot. Ang mulat, malakas ang loob. Ang mulat matapang kasi alam nila ano ang parating. Takot ka lang kapag hindi mo alam. Bagay. Fear of the kasi unknown. Kung alam mo, hindi ka matatakot. Di ba? At the same time kasi kahit kung alam nila. Di ba? Kahit alam kasi nila. Tama si Sarah. Hindi siya takot. Kasi alam niyang sa impyerno punta niya. Pinagyayabang pa niya. Alam niya kung ano kahinatnan niya. Ganon din si Rodrigo. Oo. Tingnan mo, hindi sila takot. Natatakot lang sila pag yung pumapalag. Kasi hindi na nila alam ano mangyayari. Oo. Pero generally, dahil alam nila kaya nilang duruin ng tao, tapang sila. Lahat ng all good things must come to an end. And it is an end all of the era. Past. It's an end of an era for them, sa totoo lang. So, tapos na. Ayan. Maling taya. All things must pass. Ang maling taya, may consequences yan. And then, I think they're going to face the consequences kasi after Sara gets impeached, ewan ko kung sa sila pulutin. Siyempre, may na-turn off na eh. Na-turn off na rin ang administrasyon nila. Naasar na eh. Ganun talaga yun. They'll be able to send emissaries and men fences. Parang ganun sinasabi mo eh. Pangaba, di ba? I hope they do. They will. Kasi sayang naman. They will. They need to. Pero ano yun, dating ng tridol. Diba? Ay, dating ng tridol. Lumabas na. That's the difficult thing about mending fences. Kahit anong sabihin mo, tridol ka. Na at one point in time, naging traidor ka sa bayan. Hindi, tsaka sa pagiging sa kaibigan. Yung kaibigan mo, pag may atraso, even if they mend fences, alam mo, deep down inside. At one point in time, tinrider mo ko. Ayan, may mga kaibigan akong ganyan. Na away kami, nagkabati kami. Kahit na maging maayos kayo, may lamat. Oo. At one point in time, hindi ka nagbayad ng utang mo, pinatawad lang kita. Parang ganun. Ay, hindi na kita pagkakatiwalaan ulit. May may lamat na. Tama yan. Hindi na kasing init ng dati. Ayan. Yan ang totoo dyan. Hindi na kasing init ng dati. Hindi na mababalik yung dati. Wala eh. That's interesting. Siguro we'll wait and see. Nga pala, yung sabi natin, pag-uusapan natin kay Teddy Tumang. Ang sabi mo kanina, may mga latest. We're trying to get the files kung ano-ano. Ang latest is kinasuhan na siya sa court. Interesting. So may mga bagay na tayo hindi pwede pag-usapan. Kasi nasa pero korte babalikan natin. May mga babalikan natin yung kaso ni Teddy Tumang. We'll just get the files ulit. The old and the new files. Tapos ipapaliwanag. We'll keep you up to date. Ipapaliwanag namin. Kung ano lang yung nangyari. Tsaka kung anong relasyon nun at bakit siya importante. Everybody thinks kasi na, ano naman, ganun. Actually, mahalaga ho siya kasi crucial si doon eh. Si Teddy Tumang is a very pivotal personality doon sa kaso na kinakaharap nilang lahat. Na siya doon, na medyo gitna siya, tsaka apektado tayong lahat doon. At ang importance niya is pag napilay si Teddy Tumang, baka mag-crumble siya. Bong Pineda. Ang political career. Yun ang chismis nila sa Pampanga.
Si Teddy Tumaho ay mayor ng Mexico, Pampanga, yung anak niya tumatakbong congresswoman for 2025. And we will see what happens after the cases have been filed. Yung kasi merong nagba-bankroll sa kalaban ng mga Pineda. Sino yun? Sino yun? May problema sila sa casino nila. May casino sila? Royce. Talaga? Sila pala may-ari ng Royce? Gusto ko pa naman kumain doon yung 21 dining something. Diba? Diba buffet doon? So, may problema doon. So, yun yung latest ka doon. So, kunin ko lang yung details. Tapos pag-usapan natin. Pag may hawak na kami. Kasi bumabalik si Among Ed. Talaga? Buhay pa pala yun? I mean, sorry, literally. Napapagod na mga Kapampangan sa ano? Sa mga... Bumabalik si Among Ed. Yun ang mabigat. Oo. Mabigat siya kasi the guy has no money and yet nanalo. Nanalo yan dati. Pare yan eh. Ang laban yun dyan. Tsaka walang record yung mama. May nagsabi nga sa akin eh. Tangina sa Pampanga, ang tao nagpapapako sa krus kapag mahal na araw. Oo. Tangina, ganun ka-religyoso tao doon. So puta pa, paano mo tatalunin yung pare? Oo. Nanalo na yan si Among Ed dati. Ilang term nga ba? 2? I forgot. And then I think nalala ko, pero kinasuhan pa nila yan eh. Kinasuhan nila si Among Ed sa totoo lang. That's very frustrating for him siguro. But how old is he now? 70s? I don't know. Siya probably. Pero yun ang balita, pabalik. Kailangan ng Pampanga yan. Kaya mukhang interesting yan si Among Ed kung natatandaan pa ninyo. Very interesting guy. Simple-simple, pari yan na nagtanggal ng sutana kasi bawal sa pari yan tumakbo for public office. Ewan ko lang ngayon kung anong batas ngayon pero dati talaga bawal pa rin. Bawal pa rin, yan. Pero, bawal sila but out of their vows. That's why I had to let go of his vows. Yes, he did. Para magsilbi sa lalawigan ng Pampanga. Kaya interesting niya kung babalik siya or somebody like him. That would work wonders for Pampanga if you ask me. And I like going there. It's a nice place. Okay? Tatanggalin ko yan. Sige. Maraming salamat. Ako po si RP Lazaro. Ako po si Ka Dennis Reyes, ang inyong kaibigang kupal, Babalos. Thank you. Bye-bye. Sandali lang.